today, I'm gonna show you how to make a big ribbon for ribbon cutting ceremony. Materials: 8cm plastic ribbon with gold lining, curling ribbon, scissors, and scotch tape. First step ay kukunin ang plastic ribbon at magtatansya tayo ng mga 10 inches para ito ay i-fold at i-roll ng 10 beses. Kailangan din natin hawakan ng mabuti yung bandang gitna para hindi siya magkakahiwalay. Sana all hindi maghihiwalay. Paikutin ng mabuti gaya ng pagpapaikot niya sa'yo. Char! Nag-stop muna ako para bilangin para sure na 10 talaga yung na-roll ko. Pwede rin kasi siyang gawing 15 para mas makapal yung ribbon niya. Pero mahirap siyang gupitin sa gitna kapag makapal. Kaya 10 lang yung ginawa ko. After that, gupitin mo na siya at ipo-fold yung gitna. Kailangan mo lang ayusin yung pagka-fold. Yung talagang hindi sila maghihiwalay or intact talaga sila. Kasi dyan ka magugupit. At ipipress mo lang din para mag-compress sila. Ito yung medyo mahirap na part kasi kailangan mo talagang i-hold yung gitna para hindi sila maghiwalay. At medyo makapal siya, so medyo matigas siya gupitin. Kaya sabi ko kanina, mas maganda sana kung mas marami, pero mahirap siyang gupitin. Ayan, gupitin mo lang siya papunta sa gitna. Basta, i-make sure mo lang na hindi ka lalampas para hindi sila maputol. Hindi sila mag-overlap. Ganun din sa kabila, dahan-dahan lang talaga kasi mahirap na kapag dumiretso yung gupit mo, mapuputol yan lahat. Or merong mga part na mapuputol siya. Napansin ko na medyo makapal pa rin yung gitna at hindi siya madaling itali, kaya binawasan ko pa ng konti. Basta dahan-dahan pa rin yung paggupit para hindi dumiretso sa gitna. Ayan, so sakto na yung nipis niya sa gitna at pwede na siyang itali gamit ang curling ribbon. Kailangan lang din natin higpitan yung pagkatali at ayusin para hindi siya mag-loose or hindi siya matanggal mamaya. Kasi kailangan mong isa-isahin na ilabas yung mga ribbons para lumaki siya at magkaroon ng volume. Isa-isahin mo rin siyang ayusin kasi yung iba na fold kaya maliit siya tingnan. Kailangan mo siyang mabukadkad. Ayan, ayusin lang ng ayusin hanggang sa makuha mo yung magandang forma niya. So, ayan na siya. Medyo maganda na. At kukakalit ng ribbon para dun sa cutting. So, yung haba ng ribbon ay depende doon sa paglalagyan mo o sa lawak or sa haba ng dalawang pillars na pagkakabitan nito. After ko masukat yung haba, ay ginupit ko na siya. Tapos tinupi para makuha ko yung pinakagitna niya or center. Para pantay siya tingnan. Tapos tinali ko na rin siya doon sa mismong ribbon gamit yung curling ribbon na kaninang maliit. Itali lang ng mabuti at para mas secure, nilagyan ko siya ng scotch tape. At yan, tapos ng ating big ribbon for ribbon cutting ceremony. May ibang paraan ng paggawa ng mga ganitong ribbon, pero itong pinakita ko sa inyo ay based lang sa natutunan ko or experience ko ng paggawa. Nahirapan din kasi ako maghanap ng ready-made na ribbon na ganito na, kaya nag-DIY na lang ako. For sure, kaya mo rin tong gawin. Thanks for watching! Bye!